Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong napakinggan, mga minamahal naming mga taga-subaybay sa segment na ito ng Kabanal-Banalan, ang bahaging ito na inyo pong napapanood ay pinamagatan po namin ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan at mga giliw naming mga taga-subaybay. Muli pong sumasa inyo ang programang ito o ang bahaging ito ng ating palatuntunan, ang sagot ng Biblia. Let me introduce to you our guest host for today. Although hindi na po siya bago. Siya po ay nasa sa maraming panahon ay kasama po natin siya, even those days na tayo po ay nasa radyo pa mismo dun sa ating radio station, ay kasama po natin. Let me introduce to you ang ating kapatid na Ayuno. Yun po ang kanyang spiritual name o church name. Siya po ay si Brother Amadeo Dumlao. At ang inyong lingkod naman, kapatid na George Quirino, kapatid na Gabriel. Na parehas po kami na nandun nga sa estado ng pagiging mga lingkod sa iglesia. Ang tawag po sa amin ay elders sa church. So welcome po muli, kapatid na Ayuno. Salamat po Opo. sa Panginoon. Sa mga bago o nababaguhan for today, hindi muna natin kasama ang ating matandang kapatid na Yushel. At sa paglilingkod na ito, syempre tuloy-tuloy ang ating pagsisilbi o ang pagtugon ng kasulatan sa pagkasangkapan po sa palatuntunan ito. Para sa inyong kabatiran ay ibig nating i-announce ang iba pa nating pagpoprograma, especially ho doon sa himpilang DWBL 1242 na tuwing Sunday po, ito home portion na ito, ang sagot ng Biblia, inyong mapakikinggan mula ika-4 hanggang ika-5 po ng hapon. Samantala, ang blessed day naman natin, every Monday to Friday po yan, 7:30 to 8. So simultaneously naman, o earlier, na i-feature na po ito sa ating social media pages, sa FB at sa YouTube, 6 to 6:30 naman na po ng umaga. So every Sunday naman, ay naglalabas din tayo ng content via our social media pages. So from 7 to 7:30, The Climb, 7:30 to 8 naman ng gabi, o gabi ho ito. Yung kasunod po nun ay Likhawit. Mondays, Wednesdays, and Thursdays naman, 7 to 7:30 in the evening, ang Kabanal-Banalan. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. Ito home portion na ito, sagot ng Biblia. So meron po tayong early time slot na Sabado, 7 to 8 in the evening. Ang pwede nyo pong padalhan ng inyong mga katanungan via our traditional SMS o yung text messaging 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website naman ay mostholychurch.com. Na-mention ko po kanina ang ating social media accounts. Ito po yun, yung Meta. I-type nyo po sa search bar pag binuksan nyo po inyong account sa Facebook, MHC Media. Yung po yung nakikita nyo sa monitors. MHC Media and ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman, The Most Holy Church sa YouTube channel. So, meron din po tayong presence sa Instagram. Meron po tayong platform ay parang blog or conversational courtesy of our other elders, sina kapatid na JL at kapatid na Ebiasap, which you can also follow via our other social media pages. Ng Kabanal-Banalang Iglesia ay headquartered doon po sa Tondo. Ang address po natin doon ay number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Again, ito
Ito pong inyong lingkod, kapatid na Gabriel. Kasama po natin sa ating episode for today, ang kapatid na Ayuno. Maraming salamat po, kapatid na Gabriel. Tayo po ay tumutungo na mga minamahal namin mga taga-subaybay sa mga katanungan ng ating pong mga taga-subaybay at ilang mga katanungan na pumasok po mula po sa ating pong mga na-encounter po sa pangangaral po sa ating pong mga kaibigan. Opo. Kapatid na Gabriel. Ito po ay mahalagang bagay din naman na kung sakali po na magbigay kasagutan ng banal na kasulatan, sumampalataya tayo, sagot ng Diyos po ito sa atin, sa ikabubuti at ikagagaling ng ating pong pananampalataya sa Kanya. Kaya tayo na po, pasunod na po natin. Number 1, kapatid na Ayuno. Ano pong ating unang katanungan for today? Ang unang katanungan po na ating pong nakaharap po ay ganito pong hanay. Ano ang kalayaan ang tinutukoy ng Panginoong Kristo Jesus sa Juan 8:32? Maganda yung katanungan. So, kamakailan lang ay dito sa Pilipinas. So, if you're listening sa kahit sa dako ng mundo, mga Tagalog or Filipino-speaking na aming listeners, kamakailan lang ay nag-celebrate po ang Pilipinas ng mahigit 127, if I'm not mistaken. Ito po yung anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa kamay ng kolonyal na pananakop ng Espanya o ng Spanish colonial rule, ika nga. Noong June 12, 1898 ay winagayway, sa pagkatanda ko, doon sa Kawit, Cavite, noong naging presidente si Ginoo Aguinaldo. Deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Ngayon naman ay pinag-uusapan natin yung kalayaan na tinutukoy sa 832 na kung saan ito'y madalas na ginagamit sa kahit noon sa conversation, sa politika, kapatid na Ayuno, na ginagamit po nila itong San Juan 8:32. Siguro basahin po muna natin, kapatid na Ayuno. Ito pong nakasulat po sa talata po natin pong binanggit. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ayan. So, merong binabanggit ditong katotohanan. Nabanggit ko ho kanina tungkol doon sa politics. In politics, sinasabi nila, or in our judicial system, sinasabi nila, if you tell the truth, that will set you free. Yung sinasabi nila. Pag nilahad mo ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa inyo. O, ibig sabihin, kung nagsasabi ka ng totoo, hindi ka nagsisinungaling, hindi perjurious sa usaping legal, hindi ka sinungaling, hindi ka mananagot sa batas. So, magiging malaya ka, hindi ka makukulong. So, nung klaruhin ito sa 8:32, alam mo ba'y tinutukoy na katotohanan na nagpapalaya dito, kapatid na Ayuno? Sapagkat masabi po natin na ang alok ng Panginoon na kalayaan dito, at sigurado naman tayo, hindi po ito yung kalayaan na katulad ng alam po na pinagdiwang nakaraang araw po. Kundi ito po ay kalayaan na ukol sa Espiritu. Opo. Pero basahin po natin, dito po naman sa versikulo 34. Opo. Ang sabi, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ayan po, gaya po ng ating pong nabasa, natunghayan po natin, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ang alok na kalayaan ng mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pangunguna po ng ating Panginoong Kristo Jesus ay kalayaan ng kaluluwa sa kapangyarihan ng kasalanan. Opo. So yun yung mismong pinag-uusapan dito. Although sabi nga natin, generally used yung statement ng ating Panginoong Jesus sa mga bagay na you want to extract the truth. Ika nga, pag gusto mong pigain ang katotohanan sa tao, pinantatakot natin yung mapipiit ka, mabibilanggo ka. Pero ang konteksto talaga, ang diwa ng ating Panginoong Hesus dyan, kalayaan ng ating kaluluwa. Kung malalaman niya ng tao ang katotohanan, the biblical truth ang tinutukoy, siya po ay hindi na magiging alipin ng kasalanan. So paano po nangyayari ito, kapatid na Ayuno? Kasi po sa katotohanan po, ang kalaban po ng katotohanan ay kasinungalingan. Opo, yun yung kabaligtaran. Kaya po ang diablo po
talagang naglilibot po siya at humahanap talaga ng mga mabibiktima. At sa pamamagitan po ng mga kasinungalingan o mga hindi naman talaga mga aral ng Panginoon ng kanyang tinuturo, marami pong tao ang naliligaw. Kaya sa halip na yung tao po ay sumampalataya at matanggap niya ang aral ng Diyos, hindi yun ang natatanggap niya. Kaya meron pong salita ang Panginoon sinasabi, at marami ang maliligaw. So dahil po sa kalagayang ito, ang Panginoon po naman ay nag-aalok ng kalayaan sa pagkaalam ng tao ng katotohanan tungkol sa mga salita ng Diyos. Kaya po siguro ang pinakamabuti na malaman po natin kung nasaan po ba yung mga salita ng Diyos na pagka napakinggan ng tao, lalaya po siya sa kapangyarihan. Yan. Yung estado nung pagiging malaya talaga mapupunta sa kanya kung matatagpuan niya itong katotohanan o dako na kung saan doon malilikha yung tunay na kalayaan. Siguro paglingkod po natin ng talatang tinutukoy natin. Dito po sa Colossus Kapitulo 1, ang versikulo po ay 13 hanggang 14. Ang sabi, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang pinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayan. So talagang paksa po ng salita ng Diyos, kalayaan po ng kaluluwa ng tao. Kasama po sa itinuturo ng mga salita ng Diyos, yung tamang lugar kung saan makikita ng tao ang katubusan at kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Kasi yun talagang pong nagpahirap sa tao. Yun ang nagpaging miserable ng buhay ng tao sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero sa oras na masumpungan ng tao po, yung dako na yun, doon niya makakamit kapag ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kumbaga sa senaryo ng mga Pilipino, na ang estado niya ay nasasakop siya ng banyaga ng mga Kastila nung panahon na yon. Ngayon, nung nag-withdraw na matras na ang mga Kastila sa tulong ng Estados Unidos noon, na siyempre hindi naman may alis sa kasaysayan ng pagtulong na nasabing bansa, nagkaroon ng kasarinlan nung nawala yung mga Kastila, nagkaroon ng kasarinlan. Kaya ang Independence Day, araw ng kalayaan. Ito naman, sinasabi ng ating kapatid na yun, batay sa nabasa natin, nababago yung estado ng tao na dating alipin ng kasalanan. Pag nalipat siya doon sa dako na tinutukoy ng Biblia, na anya, doon matatagpuan ang kapatawaran at katubusan sa ating mga kasalanan. Kaya napakalaking bagay po kapag tayo po ay sumampalataya, tinanggap natin ang mga salita ng Diyos, tayo po hindi malayo na makapasok doon po sa kaharian na kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng kasalanan. Turulin natin, kapatid na Yuno. Ayon sa Biblia, alin yung tinutukoy na kaharian na doon natin matatagpuan ang tunay na kalayaan? Dito po, basahin po natin sa sulat pa rin ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 2, ang versikulo po ay 12. Kasama po nating babasahin ang 14. Ang nakasulat, na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Kaya katulad po ng ating pong natunghayan, mga minamahal naming mga taga-subaybay, tinawag tayo sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay naroon sa kaharian at alam po natin, sa makabagong panahong ito, ang kahariang tinutukoy ng banal na kasulatan ay ang iglesyang inaniba ng mga unang Kristiyano. Sinanimos yung tawag na kaharian. Ang tawag po dito ay iglesia. Although nabasa po natin sa ating monitors, nakita nyo iglesia ng Diyos na nasa Judea. Doon sa isang salin na madalas nating gamit, diretso po sinasabi, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung dakong Judea, of course, yan po ayan, gaya niyan, nasa isang salin.
Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po ay, ika nga sa wikang English, dangling modifier yan, interchangeable yan, yung lugar kasi na Judea. Pero hindi naapektuhan yung pangalan ng kaharian tinutukoy na nagkaroon ng presensya sa Judea na ang tawag po dito ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. So by conclusion, kapatid na yun, ang tinutukoy na magpapalaya na katotohanan sa tao, mga kaibigan, although hindi natin naalis yung aspirations natin maging malaya sa mapaniil, iga nga, hindi ka pasisil, mapaniil na mga banyaga. Tayo nasakop ng mga Kastila, nasakop kahit ng Amerika, at naging ng mga Hapon. Hindi naman natin naalis yun. Gusto natin na tayo po ay makapagpatakbo ng ating sariling affairs. Ang higit na dapat nasain ng tao, kalayaan mula sa kamay ng kasalanan. Sa pamamagitan po ito ng pag-ani po natin sa kabanal-banalan. Siya sa pamamagitan ng pagsampalataya sa mga salita ng Diyos. Ito po, mga minamahal naming mga taga-subaybay, dalangin po namin ang lubos na pananampalataya at pagtanggap sa mahalagang aral na ito ng ang kabanal-banalan. Okay. Next question, no? Kapatid na yun. Ang kasunod na katanungan po, biblical po ba ang pagdiriwang ng Father's Day? Ayan, again, napapanood po yan. It is celebrated, recognized na celebration po yan every second Sunday of June, ang pagdiriwang ng Father's Day. So, may mga nagsasabi, kung Father's Day, ang Mother's Day din. Siyempre, nauna nga yung Mother's Day, kamakailan ng Mayo. Opo. Alam natin, based on history, American history, in fact, na naging tanggap sa international stage, na ang Mother's Day, una, ay naging celebration in honor of many mothers who sacrificed themselves sa kapakanan ng kanilang pamilya. Naisipan po yan ng isang binibini na magtulak ng isang service, ika nga commemorative service sa kanyang mother and all the mothers. At nagkataon naman, after that celebration, yung may ganyang celebration, nag-attend nung isang nagngangalang Sonora Smart Dodd, sa Amerika din po ito. Nag-attend siya ng isang serbisyo in honor of the mothers. Sa kasamaang palad, hindi siya gaano makarelate dahil simulat sa pool, hindi niya naranasan na magkaroon ng ina dahil ulila siya sa ina. So naisipan niya sa pamamagitan niya na sana naman magkaroon din ng Father's Day. And all else is history, ika nga, ng ito'y formal na pirma ng isang Pangulo ng Estados Unidos na ito ay mapabilang not necessarily a non-working holiday but a holiday to honor fathers. So merong mothers, meron ding Father's Day. So, biblical ho ba ito? May nagsasabi, yan po pagan, yung lalo na yung Mother's Day. Dahil daw galing sa Mother God, Mother Worship. Biblical ho ba na kilalanin, i-honor, parangalan ang mga magulang? Especially today, if it is already a Sunday for you or Saturday, we will be celebrating Father's Day. Basahin po natin, mga kaibigan. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 6, ang versikulo po ay 1 hanggang 2 ay sinasabi ang mga salitang ito. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. So, klaro po dyan, no? Igalang ang iyong ama at ang iyong ina. Sa wikang English, nakalagay nga honor. When we honor them, binibigyan natin ng special na attention. Hindi natin sinasabi na once a year lang dapat ginagawa ito. So yung focus ho kasi, maganda magkaroon talaga ng isang general focus, general day of commemorating the sacrifices, the undying love, ika nga ng ating mga magulang. Ngayon, in-establish nga May and June para sa mga father, third Sunday ng Hunyo, nakalagay sa Biblia, igalang nga natin ang respeto sa kanila, hindi lang yung recognition sa kanila bilang magulang, pagsunod sa kanilang mga utos, tama din, sang-ayon po tayo, sang-ayon ng Biblia, na once a year talagang merong isang special na okasyon just to give attention
sa mga sakripisyo Opo. ng ating mga tatay o mga padre de pamilya. No? Isa po maganda po niyan, kapatid na Gabriel, na makilala natin na kung paano nagsakripisyo, naglaan ng buhay yung mga tatay, makita natin na merong isang nakatataas sa kanilang lahat Opo. na pinaka kinikilala nating Ama, Opo. lalo natin pong mga Kristiyano, sa mga tinbagay ang Diyos, Opo. na siya talagang nagpapadama ng kanyang lubos na pagmamahal sa ating lahat, na sa katotohanan, ginagamit niya ang ating mga ama Opo. para maranasan natin mula sa pagkabata kung gaano tayo kamahal ng Opo. ating amang Diyos. Correct, kapatid na Ayuno. The embodiment, the personification of our Father in Heaven. Natagpuan niya, binibigay yan dun sa mga tatay. Hindi minamalit yung mga babae, syempre. Pero syempre, nakita natin yung unique character sa mga tatay na hindi matatagpuan sa mother. At ganoon din, sa mother, hindi na matatagpuan sa father. Pero yun nga, mga kaibigan, there's this thing from our Heavenly Father na makikita yung pagiging provider. Diba? Ang Diyos siya nagpo-provide. Siya yung leader. Kaya yan po tama lang, wasto lang na inherently, it comes naturally for them to lead and to provide for our family. That's why we agree, tama, at biblical na magkaroon tayo ng Father's Day. Opo, saka isa pa maganda po niyan, kapatid na Gabriel. Makita natin kung gaano kahalaga yung tatay, yung siyempre kasama na yung nanay, Opo. para sa mga anak na talagang pinalaki nila at talagang naging maayos ang kalagayan hanggang sa nag-matured na nga. Ito na po isang mahalagang talata na matutunghayan po natin sa mga sulat po ito ni Haring Solomon. Opo. Sa Kawikaan, Kapitulo 17, ang bersikulo po ay 6. Mhm. Ang mga anak ay putong ng mga matatandang tao. At ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Di po ba, kapatid na Gabriel? Dangal, honor, kaluwalhatian ng anak ay ang kanilang mga magulang. That's why, legally speaking, dala-dala nyo apelyido nila, di ba? Pero other than that, taglay mo yung kanilang pagkatao din. Although unique tayo, bawat isang tao, pero merong mga ugali, demeanor, pagiging responsable, and anything that is good in us, yan po ay namamana, nakukuha natin sa ating mga magulang, especially sa mga fathers. Matwid lang talaga na kilalanin natin, igalang, at ating pong parangalan ng ating pong mga. Maraming salamat po. Salamat po. Inyo pong sampalatayanan ang sagot ng Biblia. Bigyan natin ng isang awitin, all the way from Lipa City, Batangas. Isang miyembro po siya ng ating special choir, Mana Choir, ng pastulan o regional na grupo. Ito po ay sa katauhan ni Brother Jemuel Manuel Gutierrez. Ang unang likhawit niya o awitin, Ang Haring Walang Hanggan. Kapayapaan po sa lahat ng taga-subaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si Brother Manuel Gutierrez, Choir of Zion member sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, na maglilingkod sa inyo through original song sa loob ng aming church na tinatawag na Likhawit. Kilala ba natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Tama! Siya ang Diyos na walang simula at walang katapusan. At ang kanyang kapangyarihan ay hindi natatapos, hindi masusukat, at hindi sapat na ilarawan natin siya. Siya ang hari na hindi nagbabago at sagana sa kanyang kagandahang loob at mapagbiyaya. Siya na pinagmulan ng lakas at buhay at walang kapintasan at karapat-dapat sa lahat ng papuri. Ating kilalanin at sambahin ang pagtiwalaan ang nag-iisang haring walang hanggan. Panginoon ang haring walang hanggan,
Kapangyarihan mo ay walang katapusan. Nakita ang iyong kamahalan at karangalan. Puno ang sanlibutan ng iyong kagandahan. Ikaw, Panginoon, ang haring walang hanggan. Kapangyarihan mo ay walang katapusan. Dakila ang iyong kamahalan at karangalan. Puno ang sanlibutan ng iyong kagandahan. Ikaw ang hari, walang hanggan. Sa iyong kapurihan at kalwalhatian. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Marapat na kapurihan ng bansang banal. Panginoon, sakdal magpakailanman. Walang wakas ang iyong kalwalhatian. Ikaw, Panginoon, sakdal sa kalakasan ka ng lahat ng iyong nilalang. Ikaw ang hari, walang hanggan. Sa iyong kapurihan at kalwalhatian. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Marapat na papurihan ng bansang banal. Ikaw ang hari, walang hanggan. Sa iyong kapurihan at kalwalhatian. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Marapat na papurihan ng bansang banal. Ng kalwalhatian. Ikaw ang Ama, ikaw ang hari, walang hanggan. Salamat, brother. Salamat po. Na Jembel. Moving on, kapatid na Ayuno. Tayo po ay magpapatuloy sa mga katanungan pumasok po sa ating programa. Ang kasunod pong katanungan, kapatid na Gabriel, bakit ang tao po ay patuloy sa paggawa ng masama? Maganda yung tanong na yan. Yun po, mga kaibigan, yan po yung everyday din tanong ng marami in spite of the efforts ng tao. Wag na natin munang pag-usapan ng reliyon. Yung effort na magturo ng kabutihang asal, pagtutulak ng pagiging mabuting mamamayan, pagtutulak ng kapayapaan, pagpapakita ng konsekwensya ng kaguluhan, ng chaos, everything, nandun pa rin. Ang tao ay parang hindi maawat, hindi mapigilan sa paggawa ng masama. Konsultahin natin ang Biblia, kapatid na Ayuno. Bakit nga ba? Yan ba'y kalooban ng Diyos? Yung paise. Binibintang, isinusumbat sa Diyos. Kung ikaw ay makapangyarihan Diyos, bakit pinapayagan mong patuloy ng paggawa ng masama ng tao? Kaya yun ang tanong, bakit? Tunghayin po natin sa pagbasa muli ng banal na kasulatan. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, ang bersikulo po ay 20 at 21. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Sa 20 po,
Datapwat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Simula po noon, kapatid na Gabriel, ang kasalanan po ay nanahan na sa tao. Opo. Talagang masabi po natin na yung kagustuhan ng tao hindi na masunod. Opo. Kaya kung gusto man po niyang gumawa ng mabuti, mamaya-maya, gumagawa na naman siya ng masama. Yan ho kasi, habit na. Naging habit. Naging kasanayan na. Kasi pinahintulot niya ng, yun ang ginagawa. At iba na ang kanyang pagtanggap o perspektiba kung anong mabuti at masama. Yung mababasa natin mamaya yun. Yan na ho ang nangyayari. Yan ho nagiging sitwasyon sa tao. Yung ibig o yung dapat niyang gawin na mabuti, hindi niya nagagawa. Instead, ang nagagawa niya na ay ang kasalanan na siya na ang tumatahan sa kanya. Kaya po, napaka mapanganib pagka ang kasalanan po hindi naalis sa pagkatao ng isang tao. Yung pong kasalanan na ang nagmamaniobra sa kanyang isip. Pati yung puso niya na nagpapasya, magiging mali na ang pasya. Dahil umiiral nga po yung kapangyarihan ng kasalanan. Alam niyo po ba, mga minamahal namin mga taga-subaybay, kung ano ang impluwensya ng kasalanan sa buhay ng isang tao? Babasa po natin sa Biblia. Sa Isaias po, Kapitulo 5, ang versikulo po ay 20. Pakinggan niyo po, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Ganito po ang nakasulat. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Di po ba balintuna? Baliktad na po ang pagtingin ng tao. Sa oras na yung kasalanan po ay maghari sa kanyang puso, ang tingin na po niya sa masama ay mabuti. At yung mabuti po yun, inaakala niyang masama. At napakadelikado po nun. Siya po ay tutungo hindi sa kabutihan, kundi sa kapahamakan ng kanyang sarili. Same is to sa nangyayari natin sa kasalukuyan, yung pangangatwiran ng tao. Total, hindi naman ako hinuhuli, limbawa sa batas trapiko. Siguro, kahit ulit-ulitin ko to, hindi naman masama. Di ba? Simpleng ehemplo. Katulad nung mga tumatawid din sa lansangan. Total, kahit saan pwede akong tumawid. Yun naakala mo. Kaya may nadidisgrasya na hindi tumatawid sa pedestrian lane. Walang disiplina. Inaakala niyang tama naman din yun eh. Di ba? So, very applicable sa senaryo din ng pagiging matwid o moral ng tao. Para sa kanya, dahil nananahan na sa kanya ang kasamaan, baliktad na ang pagtingin niya. Kaya nagagawa niya, instead na mabuting dapat niyang gawin, nagagawa niya yung masama at inaari niya ito ang tama. Yun nga po. Talaga pong napaka pangit, nagiging liko ang nagiging kapasyahan ng tao para sa kanyang sana ay kabutihan. Magkagayon pa man, kapatid na Gabriel, doon po sa mga pagpapasya. Diba napakahalaga na ang tao po ay magpapasya. Kailangan magkaroon siya ng tama at matwid na pananaw. Doon po sa bagay na yon, ano po ba ang atin pong masasabi po? Importante yan eh, yung sinasabi niyo. Kapatid na ayuno, na kung saan, sinasabi natin kanina, nasisisi ang Diyos. Bakit masama? Hindi po kasalanan ng Diyos yan. Yung mga walang tigil na digmaan, pagpaslang, pagpatay, kriminalidad, hindi ho pinasyaan ng Diyos yan. Na nagagawa ng ika ngayon normal para sa tao. Konsultahin natin ang Biblia, sangguniin natin ang Biblia, ano bang paliwanag bakit ang tao ay gumagawa ng masama in spite of the fact na pinapayuhan siya, ginaguide siyang palagi kung ano ang dapat na gawin niya, kapatid na ayuno. Kaya po natin sa muli pagbasa po ng Biblia, dito po sa Deuteronomio Kapitulo 30, ang versikulo po ay 19. Ang sabi, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ang keyword po dito, piliin mo. Sinasabihan ng tao, of course, ang Israel,
sinasabi, you have a choice. You have the power to decide. In other words, yung sinasabi natin palagi, yung ang binigay na Diyos na kalayaan, yung free will to decide. Kaya nga kung hindi tayo ginawang robot o makina na programmable, na kung sinabi, ito, diretso ka, aarangkada kang pa diretso. Pagka i-steer kang pa kanan, sabihin, kumanan ka ngayon. Hindi ho tayo ginawang robot. Tayo ay nilighang may kaluluwa, espesyal na ginawa ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang upang dominahin din natin ang mundong ito. Kaya sinabi sa kanya, may kapamahalan ka, binibigay ko sa iyo ang pamamahala ng mundong ito. Ay ngayon, anong kasama dyan? Yung free will, yung pagpili, mga kaibigan. Pinili ng tao. It is his choice. Desisyon niya yon kung pipiliin niya mabuti o masama. So balik tayo sa tanong, bakit nagiging masama? Yun kasi ginagawa ng tao, pinipili ng tao ang masama. Kahit na ang Diyos ay walang tigil, na nagpapaalala, ito ang dapat mong gawin. Pero hindi niya pinupuwersa ang tao. Sasabihin niya, ito gawin mo. Hindi ganoon eh. Pero pinapakita din niya, sabi nga natin termino, konsekwensya, o yung kauwian o resulta ng yung desisyon kung ito ang pipiliin mo. Kung mabuti, syempre, kabutihan din ang resulta niyan o pagpapala or reward. Kung masama, ang konsekwensya po niyan ay kaparusahan. Kaya ang Panginoon po natin, napakabuti sa lahat. Alam niya po kung anong magiging takbo ng lahat ng yan at kung saan patungo. Kaya ngayon pa lang, nagsisikap ang Diyos na ipahayag, sabihin sa lahat ng tao kung ano ang tama at matwid. Sa gayon, maisip ng tao kung ano ang tama at matwid at magkaroon ng pagbabago doon po sa pag-iisip niya na kung gumawa siya ng mabuti, talagang mabuti ang magagawa. Ayan. At kung ano yung masama, siguradong yun naman ang kanyang ibabawal sa kanyang sarili na huwag niyang magawa. Okay. Sana na-bless po kayo dyan sa paliwanag ng Biblia na kailangan nating maintindihan ng ating kapaligiran kung bakit merong hanggang ngayon hindi gusto magbago. Kasi nga, may sariling pagpapasyan tao. Pero huwag tayo magsasawa. Magpakasangkapan tayo sa Diyos na maituro sa kanila ang matwid na daan. Huwag tayo maging judgmental. Nga, kung yun ang pinipili nila, huwag tayong hihinto na kumbinsin. Let's persuade, let's convince our fellow men kung ano ang dapat na gawin. And sama-sama tayo, syempre, mag-enjoy ng rewards o pagpapala na nakalaan para po sa atin na tinatawag ng mga lingkod ng Diyos. Maraming salamat po. Salamat po. Moving on, kapatid na yun, ano po ang ating kasunod na katanungan? Katanungan, totoo po ba ang past life? Ayan. Isa pa po yan. Sa isang nagpapakilalang Christian country, ang Pilipinas, tayo po ay very permissive, very dismissive sa mga doktrina nasa Biblia. Parang para sa kanila, merong past life tayo. Ika nga kung may past life, ibig sabihin may next life. Yung implikasyon po kasi nun, yung pamumuhay dito sa mundo, hindi yung afterlife na pag namatay ka ngayon, ano kasunod na magiging palad ng tao after yung buhay niya sa mundo. So, pakinggan natin ang nakasulat sa Biblia. Meron pong sulat si Apostol Pablo dito po sa Hebreo Kapitulo 9, ang bersikulo po ay 27. Ang sabi po, at kung paanong tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang pagbuo. Mamatay na minsan. So, it is nakatakda na we will only live once. At living once means also we will die once. Isang beses lang. Yun, mamatay, takda na mamatay na minsan. Pag sinabing ganon, we only live once and we only die once, wala na hong kasunod, wala hong afterlife. Dahil ang kasunod po niyan, pagkatapos po niyan, ay Judgment Day, paghukom na ng ating Panginoon. So wala na hong munang after that, meron kang kasunod na mga lives, mga kaibigan, babalik ka pa sa mundo. Ang tawag po doon ay yung reincarnation. You will be reincarnated into a new life. Ika nga.
Kung ikaw naging mabuti sa buhay na ito, pag namatay ka, may kasunod kang buhay na mabuti din. Siguro upgrade pa. May mga ganun Meron tayong kilalang celebrity, narinig ko sa kanyang labi na dati daw ang kanyang past life ay isang operatic singer na lalaki. So dahil yun po yung talent niya before, nung namatay na yung nasabing operatic singer, ngayon, siya isang kilalang Filipino pop artist na ngayon. So na-maintain lang niya o na-level up pa ika nga sa kanya para sa paniniwala po nila. Pero biblically speaking, sabi ho, wala hong ganun. Wala hong reincarnation. Kung masama ka naman, ang kasunod na life mo, lower life form, ika nga, nagiging hayop, nagiging insekto, may ganun pa. Hindi sa tinatawanan o kinukutsa natin yung paniniwalang yun, nasa sa kanila yan, gusto nila Pero kung tayo Bible-believing citizens, tayo po'y nagpapakilalang Kristiyano, let's adhere to what the Bible is saying, what is scriptural. Ang sabi sa Biblia, minsan lang tayo mamamatay, wala hong afterlife, wala hong reincarnation. Dahil doon, mga kaibigan, kasi nga, kumpiyansan tao, total, may afterlife pa naman no? Yun yung paniniwala nila. Dahil walang afterlife, ano ngayon, kung gayon, ang dapat na ginagawa ng tao? Maganda po yung tanong nila po. At maganda rin pong sagutin po ito para sa atin ng mga taga-subaybay ng programa nito. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 9, ang versikulo po ay Gis. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Seol na iyong pinaparunan. Yeah. Ibig sabihin, gawin, do it. Ano mo nang gawin mo na kasi walang gawa ni kata. Wala nang kasunod. Pag namatay ka na, sabi nga ng kapatid na Yusel na, if I remember him right, tapos na ang kay mundong ilaw. So, yun, medyo malalim na Tagalog. Ibig sabihin, tapos na. Wala nang kasunod na gagawin. Ikaw, wala ka nang gagawin sa mundo, wala ka nang kinalaman sa mundo. So while you're still living, breathing, do everything in your power. Gawin mo ang lahat sa kapangyarihan mo. Kung anong pwede mo magawa, lalong-lalo na yung gawa ng kabutihan. Opo. Talagang, ang ibig sabihin, lubusin mo na. Magpakabuti ka na. Opo. Huwag mong isipin na magbabago ka sa kabilang buhay. Opo. Samantalahin mo na. Sapagkat haharap tayong lahat sa paghuhukom ng Diyos. Yes. Maraming salamat po. Salamat po. Pakinggan natin muli si Gam na Jemuel sa kanyang kasunod na likhawit, Alaala Mo'y Mananatili. Kapayapaan pong muli sa aming mga taga-subaybay. Tayo po ay inaanayahan na maglaan ng ilang sandali para alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na yumao na. Para alalahanin na kahit wala na sa ating piling ang isang tao, ang kanilang impluwensya at impact sa ating buhay ay nananatili. At sa bawat nota, sa awit na ito, sariwain natin ang mga pinagsamahang masasayang sandali, mga pangaral, ang kanilang mga sakripisyo. Minsan pa, alalahanin natin ang kanilang pagmamahal na gumagabay sa atin. At hayaan nating ang kanilang alaala ang maging inspirasyon natin upang magpatuloy at magtiwala sa pangako na muli tayong magkikita sa panahon na itinakda ng Diyos. Damhin po natin ang likhawit na Alaala Mo'y Mananatili. Naaalala pa ang mga sandali, mga tawanan natin, pati ang mga ngiti, mga gawaing ating pinagsamahan, ang lungkot at saya na ating pinagsaluhan. Hindi man madali ang
sa gitna ng bigat, di maningit sa iba, sakripisyo mo, ang iyong sigla'y nagbibigay niya sa puso ko. Palagi kong didingkin ang tinig mo, awit mo'y magpapatuloy sa puso ko. Sapat na ang mga pinaglingkod mo, di namin nitimutin alaala mo. Hindi man perpekto ang iyong nilakbay, ngunit sa iyong paggawa, pag-ibig laging taglay. Salamat sa lahat ng iyong pagsisikap, sa tulong mo at ng Ama, ngayon'y nagsusumikap. Palagi kong didingkin ang tinig mo, awit mo'y magpapatuloy sa puso ko. Sapat na ang mga pinaglingkod mo, di namin lilimutin alaala mo'y mananatili, hindi mawawalay sa isip at sa gawa. Ito'y magtutumibay, aawit na magkasabay sa darating na buhay, sa piling ng ating Ama, tayo'y magtatagumpay. Palagi kong didinggin ang tinig mo, awit mo'y magpapatuloy sa puso ko. Sapat na ang mga pinaglingkod mo, di namin lilimutin, di namin lilimutin alaala mo. Patuloy sa puso ko, sapat na ang mga pinaglingkod mo. Maraming salamat po kapatid na Jimuel sa inyo pong magandang awit. Tayo po magpapatuloy sa mga katanungan na pumasok po sa ating pong programa, kapatid na Gabriel. Opo. Ang kasunod pong katanungan, meron po bang bagay na maaaring ilihim sa Diyos? Pagpapalagay po doon tayo. You can hide something, ika nga. Let's see. Pakinggan po natin ang sagot ng Biblia. Sa Jeremias Kapitulo 23, ang versikulo po ay 23, kasama din po natin babasahin ang 24. Ako bagay Diyos lamang sa malapit,
sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Walang may kukubli. Bay, ika nga kung baga tayo tao, limited ang ating mata. O, kung sa malapit, kitang-kitang pa. Pero habang lumalayo, hindi mo na makita. Ibig sabihin, hindi mo na siya ma-appreciate. May malilihim na sa'yo. Sabi ng Panginoon, wala puno ko, I fill the heavens and the earth. Puno ko ang langit. So I occupy every centimeter, every inch of heaven or earth. Ibig sabihin, nandun ako sa lahat ng dako. So how can you keep a secret from me? Wala ka may lilihim. Ibig sabihin, kahit na, nagkaroon ka ng krimen po dito sa bansa na to, pupunta ka sa abroad, makikita. O kaya magkukubli ka sa ilalim ng kuweba. Oo. So doon sa mga dako madilim. Sa Panginoon, hindi ho pwede. Talagang kahit saan ka magpunta, ikaw man ay magtago sa dilim, maliwanag pa rin sa Diyos yun. Tama po kayo, kapatid na yun. Tapos meron naman nagsasanay daw ng kanilang sarili. May mga napapanood daw niya. Although science fiction po yan, nasusuppress niyang kanyang memories na hindi kayang basahin ng sino man. May mga ganun. Although science fiction, possibly ito'y pwedeng magawa. Kung magawa man ng tao yan, maikukubli pa rin ba niya ang bagay na yan? Pwede pa rin secret, kept hidden from the eyes of God. Pakinggan po natin, Jeremias pa rin, kapatid na. Ayun. Basahin po natin. Jeremias Kapitulo 17, versikulo po 10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang nakagawa. Nakasisiyasat, tumatagos. So, beyond your flesh, ika nga, kahit na hindi mo na iusal ng iyong bibig, di ba? Ganun kasi yun eh. When you reveal something, of course, nailalabas mo, naibubulalas mo. Yung revelation na yun, nalalaman. So, samantala hindi mo binibigkas, it is kept a secret. Anong sabi ng Panginoon? Kahit hindi mo may bulalas yan, alam ko yan. Wala talaga may tatago, no po? Walang may inilihim. It doesn't mean na tayo matatakot sa Diyos, wala tayong malilihim. Ang dapat talaga matakot, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Talagang ano po siya, omniscient. Opo, omniscient. Napakahusay niya, napakadunong niya, sapagkat ang walang bagay na maitatago sa Kanya. Lahat open po sa Kanya. Kitang-kita po niya at maliwanag na maliwanag sa Kanya. At kung ganito ang magiging ugali ng tao, pagtanggap niya, walang puwang para siya gumawa ng masama. Tama, opo. Kung ano lamang po yung matwid, kung ano yung mabuti, kung ano yung totoo, yun lang po ang ating gawin upang huwag tayong magtago sa harapan ng Diyos, huwag tayong maglihim, sa halip makita tayo ng Diyos na dalisay at may malinis na puso. Pagpalain po tayo dyan. Ang ating final question for the day, kapatid na iyo. Biblical po ba ang pagsasabi ng bless you sa mga taong bumabalik? Ito practice na nakaramihan. Nung medyo bata-bata pa tayo. Although ngayon, hindi ko na naririnig na ginagawa ng marami. Pagka nababahing, hatching. Sige, hatching. When you sneeze, sinasabi, bless you. Meron naman, yung kasanayan nga before, wikang Aleman to German Gesundheit. Ibig sabihin, similar din sa bless you. Yan po masama ba? Biblical ba na tayo po magsabi ng bless you sa taong bumahin o sneeze, someone who sneezed and we ask him to be blessed? Hindi naman siguro masama na talagang you say bless you to anyone you meet, di ba? Kahit hindi nababahin. Sinasabi mo, pagpalain ka, may God bless you. Meron kasing mga sitwasyon, mga kaibigan, na ang paniniwalang ito ay rooted from strange beliefs hindi ho biblical. Halimbawa, yung paniniwala na pag bumabahing ka, bahagi ng yung kaluluwa ay nailuluwal mo. O kaya mismong kaluluwa mo. Sa panahon ng isang malaking pandemya sa Europa, Black Death ang pagkatanda natin,
Doon ho nagsimula yan na nagpalabas ng kautusan o ng isang statement ng Nui Papa upang sa sino mang ika nga, nababahin, simptomas ho ng may sakit, Opo. sabihin, bless you. Hindi naman masama, no? Pero, biblical ba? O, labag ho ba ito, kapatid na, ayun, no? Tungkol sa turo ng Biblia. Kapag inuugat po ng pagsasalita ho pala ng bless you, mula po sa bahing, pamahiin po yun. Opo, opo. Yun po ay bawal po sa Biblia. Yes. Again, it's a superstition. Based on superstition, kung bakit ka nagsasabing bless you. Yung damdamin mo, yung paniniwala mo, kung bakit mo sinabi, dahil sa pamahiin. Tulad yan, kung nabahin kayo, naku, bahagi ng kaluluwa nyo na kumakalasin nyo, o kaya buong kaluluwa nyo, inululuwal nyo. Yun ang bawal. Opo. Yun ang hindi biblical, kasi pamahiin yun. At anong sabi ng Biblia tungkol sa pamahiin? Basahin po natin dito po sa sulat po ni Moises sa Deuteronomio Kapitulo 18, ang bersikulo po ay 10 hanggang 12 ay sinasabi po ito. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ayan, mga kaibigan. Mag-ingat tayo. All aspects of superstition, yun ang pinag-iingat sa atin. And this is part of that, mga kaibigan. No? Yung pong being superstitious. Kaya pag bumabahin, huwag isipin na kaluluwa nung nakita nyo ay kumakalas sa kanya. That's why we say gazuntine or bless you. Okay lang actually. Nasa Biblia yung bless you eh. O pag inuusal yan ng isang tao, meron siyang desire. Prayer yun. Opo. It's a prayer na sana mapagpala ka. Kung ikaw naman, may simptoma na nagkakasakit, masama ba yun na bless you, kapatid, kaibigan. Sana gumaling ka. Yun ang ibig sabihin eh. Biblical ba yan, kapatid na yun? Opo, ang pagpapala po para sa ibang tao po ay biblical. Yun yung mabasa po natin sa mga ilang talata ng Biblia, pero pipili po tayo ng isa. Dito po sa Genesis Kapitulo 14, versikulo po ay 19, ay sinasabi po ang mga salitang ito. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Pagpalain. Blessed be Abraham. O, mga kaibigan to, again, wala hong inherently, there's nothing inherently wrong with saying, bless you. Kahit ho yung minabahin. As long as your intentions ay biblical, nasabi mo sana, pagpalain ka, gumaling ka. Hindi yung para bumalik yung kaluluwa mong nailuwal mo. Hindi po gano'n, no? That's superstitious. Let us observe strict Christian customs, biblical, that is, in saying things. Kahit na itong napakagandang pangungusap, bless you, wag natin sanang mahaluan ito ng superstitions. Maraming salamat po, kapatid na Gabriel. Maraming salamat po sa aming po mga taga-subaybay ng programang ito. Patuloy naming hinihiling ang inyo pong masugid na pagsubaybay na palagi sa mahalagang palatuntunan ito na sumasagot sa inyo pong mga katanungan. And we will conclude our program via a prayer. Papangunahan po tayo ng ating minamahal na kapatid na Ayun. Tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa matagumpay na pagpuprogramang ito, ang pagpapahayag ng iyong banal na kalooban sa maraming mga taong masugid na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Ang dalangin namin, Panginoon namin Diyos, ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon ay paabutin niyo po sa kanila. Sa gayon, ang kanilang espiritu, ang kanilang kaluluwa ay tumibay sa inyong mga dalig sa inaaral. Amen. Dalangin din namin ang pagtulong mo at kahabagan sa aming pong mga kaibigan, sa aming mga magulang na may sakit. Sana ay gumaling sila sa kanilang mga karamdaman at manauli sila sa kalakasan na kanilang kailangan at ang kanilang kagalakan ay laging magpasalamat at magpuri sa iyo. Amen. Dalangin din namin, Panginoon naming Diyos, ang iyong pag-iingat sa marami naming mga kapatid at mga kaibigan
na laging nakikipagsapalaran sa buhay na ito. Sana'y masumpungan nila, Panginoon naming Diyos, ang pagkatagumpay, ang kanilang mga hangarin sa buhay, kanilang makamtan. Sa ganitong paraan, Panginoon naming Diyos, palagi silang magkaroon ng bibig na nagpupuri at dumadakila sa iyong pangalan. Amen. Lalo na po, Panginoon naming Diyos, sa pangangaral ng Ebanghelyo, nawal marami pang kaluluwa ang maabot nito at sana sa pamamagitan din ng kanilang kalooban, ng kanilang pag-iisip ay mapatunayan nila na kayo po ang Diyos na nagsasalita, nagtuturo upang sila ay maakay sa tunay na pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Amen. Panginoon namin Diyos, pagpalain niyo po ang programa ito. Patuloy na maging kasangkapan ito sa pagpapalago at pagpapalawak ng iyong kaharian at makilala ng mga tao. Ikaw ang Diyos na buhay na hanggang sa mga oras na ito ay palaging nakatunghay para sa kaligtasan ng maraming kaluluwang sumasampalataya sa iyo. Pagpalain niyo rin ang aming matandang pangkalahatan na siyang ginawa mong leader ng Kabanal Banalang Iglesia. At sa pamamagitan niya, Panginoon namin Diyos, ay maitaguyod pa ang maraming paraan kung papaano mapalalawak pa ang iyong kaharian sa sanglibutan at makarating sa iba't ibang mga dako ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Amen. Dalangin namin ang lahat, aming hari. Sa inyong pangalang Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa araw na ito. Iniimbitahan po namin kayo sa aming next episode ng pagtatanghal ng Ang Kabanal-Banalan. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. Kapatid na kayo. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa naman tayo bantayan ng Panginoon sa ating pag-iwalay. Misba.